Maraming mga OFW ang nagtatanong dahil nga daw meron ng OFW Travel Pass. Ang tanong nila kung kailan pa din daw ba gumawa or mag-register sa e-travel. Ang sagot guys ay yes, kailangan at required or mandatory na mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Kapag pauwi sa Pinas, e-travel arrival card ang i-register nyo 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw guys, sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang mag-login sa inyong account sa e-travel at e-travel departure card naman ang i-register nyo. Ganon din 3 days bago ang flight nyo. Uulitin natin para sa mga nalilito na ang e-travel at OFW Travel Pass ay magkaiba. Dahil ang e-travel ay ito yung dating paper-based na pinifill out natin bago tayo lumapag sa Pilipinas at kapag pupunta sa ibang bansa na ginawa ng fully digital. Samantala, ang OFW Travel Pass naman ay ito ang ipapalit sa UEC. Though implemented na ang OFW Travel Pass at sinasabi ng DMW na kikilalanin na ito sa airport. Pero guys, sinasuggest ko na kumuha pa rin kayo ng UEC. Maging okay man or hindi ang inyong OFW Travel Pass, dapat meron pa rin kayong UEC. Di baling wala kayong dalang OFW Travel Pass pero kapag may UEC kayo, ay okay na okay yan. So sa mga pauwi sa Pilipinas, ang kailangan nyo lang dalhin, lalo na kung isa kayong documented OFW, meaning guys, pumunta kayo sa ibang bansa na dumaan sa Manpower Agency at sa DMW at dati na kayong may UEC at uuwi babalik muli sa parehong employer. Ang kailangan nyo lang dalhin ay passport, ticket at e-travel arrival card. Hindi nyo na kailangan ng panibagong Polo verified contract dahil pwede kayong magkapag-acquire ng UEC exemption sa PAPSBAM account nyo dahil nga meron na kayong record sa DMW. Pero guys, sinasuggest ko na lagi nyo dadalhin ay yung latest printed contract, yung bagong kontrata na galing sa inyong employer, at yung lumang contract verification na pina-verify nyo sa Polo dati kung available pa just in case man hanapin ito sa immigration. Pero guys, hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration dahil kapag may UEC kayo, ay wala naman ding problema. Pero mas maigi na pa siguro na dala nyo lagi ang inyong bagong kontrata kapag uuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Ngunit para naman sa mga OFW na lumipat ng kumpanya or nag-change employer, nag-change job site or lumipat ng ibang bansa, pati yung mga nag-change ng company name kahit pareho pa rin ng owner, mga nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visitor visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo guys at required kayo magpa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa Pilipinas. Dahil kapag wala kayong dalang Polo verified contract kapag umuwi kayo sa Pilipinas, ay posibleng hindi na kayo makabalik. Sa mga pabalik naman sa ibang bansa para sa mga documented OFW, ito ang mga kailangan nyo. Number 1, ang inyong e-travel departure card, passport, ticket, UEC, visa. Dito naman sa United Arab Emirates guys, ang visa natin dito ay ang Emirates ID na natin. Yun ang ipapakita nyo sa immigration. At yung last ay OWA membership. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration guys, pero lagi ko sinasuggest na dapat mag-renew kayo ng inyong OWA membership kada 2 taon. Dahil ang OWA membership ay insurance natin yung mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So yan ang mga requirements update pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card, meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo.